Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Bong. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Masbate. Lolo, gising na po. Ngayon niyo po ako tuturuan sa pagkuha ng tuba, di ba? Bangon na po dyan. Sige na po, nahihanda ko na yung almusal natin eh. Wika ni Bong kay Lolo Fernando. 15 anyos pa lamang kinagigiliwan na ng bata ang mga gawaing bukid. Pati na rin ang pangunahing hanap buhay ni Lolo Fernando na paggawa ng sukang sasa. Nang mga panahong yun, tanyag sa lugar ang mga produktong suka na nagmula sa puno ng nipa. Iniipon ito sa naglalakihang tapayan. Hahayaang lumipas ang tuba ng 1 linggo hanggang sa maging suka. Mag-iisang taon pa lamang naroon si Bong sa tahanan ng matanda. Hiwalay na ang ama't ina. Walang nagawa ang nanay ni Bong kundi magtrabaho sa ibang bayan para sa kinabukasan niya. Dahil wala namang mapag-iiwanan, nagpa siya ang ina na iwan ang anak sa tatay na si Lolo Fernando. Napakaaga mo naman na po. Malamig pa sa labas oh. Alam mo namang medyo nagkakaedad na ang lolo mo. Mahina na ako sa lamig. Maya-maya na tayo pumunta sa taniman. Mga bandang 6:00 na. Ang mabuti pa mag-init ka ng tubig na makapagsalabat tayo. Wika ni Lolo Fernando. Dahil sa edad nakakaranas na ito ng sakit sa kasukasuan. Subalit gustuhin mang magpahinga na lamang sa tahanan. Hindi maaari dahil walang ibang susuporta sa araw-araw nilang gastusin. Ayaw namang umasa ng matanda sa ina ni Bong sa pangkonsumo. Sige po Lolo, halina po kayo sa mesa. Nagprito po ako ng daing. Kumuha na din po ako ng kamatis sa bakuran kanina. Lo, basta mamayang 6:00 ha. Kapag marunong na po ako sa pagkuha ng tuba, hindi nyo na kailangan pumunta sa tubaan natin. Ako na ang bahala sa pagkuha. Kayo na lang po yung bahala sa paggawa ng suka. Wika ni Bong. Sabay nang nag-almusal ang maglolo at pagsapit ng 6:00. Nagumpisa nang maglakad ang dalawa papunta sa tubaan. Panay naman ang yapos ni Bong sa hamog ng mga halaman. Lo, ang daming hamog sa mga halaman no? Siguro mas magiging matibay ang mga tuhod ko nito. Dapat po kumuha din kayo. Wika ni Bong. Isa sa mga naituro sa kanya ng mga kabataang naroon sa lugar. Mas magiging matibay ang mga buto sa oras na kunin ang tubig na nabuo ng hamog sa halaman at ipahid sa tuhod at siko. Apo, halika nga dito. Nakikita mo ba ang malawak na tubaan natin yan? Balang araw, gusto kong pagyamanin mo yung naipundar kong lupa at taniman. Patanda na ako. Ilang taon na lang ang ilalagi ko sa mundo. Sana, ingatan mo ang lupang pinaghirapan ko ha. Dugot pawis ang ginugol ko dyan noong kalakasan ko pa. Bilin ni Lolo Fernando. Si Bong ang nag-iisang apo ng matanda. 2 ang anak nito ngunit namatay sa aksidente ang panganay na lalaki bago pa magbinata. Kaya ang nanay na lamang ni Bong ang naiwan. May kalawakan ang tubaan ni Lolo Fernando. Sa katunayan, may 5 tauhan sila Bong na tumutulong sa pag-aani at pag-iipon ng tuba. Isa na dito ay si Ramon na nasa edad 25.
Mag-isa sa buhay at halos magdadalawang taon pa lamang sa lugar. Masipag itong tao at tahimik. Una itong pumupunta sa tubaan at huli namang umaalis. Kinagigiliwan naman ito ni Lolo Fernando dahil sa dedikasyon sa trabaho. Magandang umaga, Mang Fernando. Kasama niyo ho pala si Bong? Bakit po kayo naparito? Akala ko po ba masakit ang balakang niyo? Tanong ni Ramon sa matanda. Ay, salamat sa pag-aalala mo, Ramon. Ito kasing si Bong gustong magpaturo sa pagkuha ng tuba para sa ginagawa nating suka. Sa palagay ko nga, panahon na din. Matanda na ako at hindi ko nakakayanin ng palagi ang pagpunta dito. Dapat lang matutunan ng tagapagmana ko kung paano palakarin itong taniman natin ng nepa. Tugon ni Lolo Fernando. Uy Ramon, hindi ka ba nahihirapan sa ginagawa mo? Ang putik pa naman At isa pa, parang nakakalungkot. Puro nipa lang yun nandito. Wala po bang ahas dyan sa loob ng mga nipa? Ang dilim po. Tanong ni Bong. Kung mapupunta ka sa taniman ng nipa, napakadilim sa loob nito dahil sa nagtataasan at makakapal na dahon na mistulang mga dahon ng nyog. Halos magkakadikit ang puno na nakabaon sa maputik na bahagi ng lupa kung saan naghahalo ang matabang at maalat na tubig. Nahihirapan din kami, Bong. Lalo pat hindi naman ako taga rito Bukod sa kailangang makisama sa mga tao, kailangan ko ding pag-aralan ang trabahong to. Mahirap ang gawain pero mas mahirap kung wala kang makakain. Mabuti na nga lang pinagkatiwalaan ako ng lolo mo. Kaya lalo ko pang sinisipagan. Ang mabuti pa ako na ang magtuturo kay Bong, Mang Fernando. May kalaliman po ang putik dahil umulang kanina. Baka mahirapan pa kayong humakbang at sumakit na naman yung balakang nyo. Wika ni Ramon. Hindi naman tumanggi si Lolo Fernando. Pinanood lamang nito ang apo habang natututo sa negosyo ng pamilya. Masaya ang matanda na kung sakaling mawala siya, may kapalit na ito sa taniman. Mabilis namang matuto si Bong. Nakuha niya kagad ang tamang paraan ng pagtapyas sa daanan ng tuba gamit ang matalas na itak. Yan, ganyan nga. Tama yung ginagawa mo. Madali ka lang naman palang matutubong Basta't palagi mo lang tatandaan. Kailangan mong balikan yang mga tinapyasan mo. Babawasan mo muna ang dulo bago pa magbara. Kundi, kakaunti lang ang makukuha nating tuba mula sa puno. Paalala ni Ramon. Habang pinapanood ni Lolo Fernando ang apo, naalala niya noong bagong salta pa lamang si Ramon sa lugar. Lo, nakita niyo ba yung ginawa ko? Marunong na po ako. Sa wakas, makakatulong na ako sa inyo. Susunod po, pag-aaralan ko naman kung paano gawing suka yung sa malaking tapayan natin. Turuan mo din ako doon, Kuya Ramon Wika ni Bong habang papalapit sa isa pang puno ng nipa. Mang Ramon, maiba po ako. Kanina po napadaan dito si Mang Sardo. Natanong ako kung bakit di pa ako maalis dito sa taniman nyo. Kaya na daw nilang mga pinsan mo ang gawain. Hindi ko po alam ang isasagot Kaya nanahimik na lang po ako. Sumbong ni Ramon. Si Mang Sardo ay pinsan ni Lolo Fernando. Tumandang masungit at palaging naiinggit sa kapwa. Sa tuwing kukuha ng ibang manggagawa si Lolo Fernando, sila ang dahilan ng pag-alis ng mga ito. Idinadaan ng pinsan sa paninindak at mga personal na pagbabanta. Tila ayaw nilang may ibang nakikinabang sa kita ng lupain. Ganun ba?
Ay pagpasensyahan mo na Ramon ha. Sana wag kang mapapagod at ipagpatuloy mo lang ang pagtatrabaho mo dito. Ako ang amo at hindi sila. Mga trabahador ko lamang din sila sa lupain ko. Yan ang tatandaan mo ha. Tugon ni Lolo Fernando. Napanatag naman ang kalooban ni Ramon matapos ang pagtuturo kay Bong. Napagod na ang matanda at nagyaya ng umuwi. Hoy Bong, ang mabuti pa, bumalik na tayo sa bahay. Medyo masakit na ang likod ko. Kailangan ko nang uminom ng gamot. Malapit na ang karawan ng nanay mo ha. Sulatan mo naman ang liham ng matuwa kahit papano. Wika ni Lolo Fernando. Lolo, ang saya pala ng trabaho nila Kuya Ramon no? Pero bakit po pinag-iinitan sila ni Lolo Sardo? Mabait naman po si Kuya Ramon at masipag ah. Tanong ni Bong. Pero hindi na nagsalita pa ang lolo. Nakatingin sa malayo at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Nang marating ang tahanan, nagtataka si Bong. May matandang babaeng nakatayo sa labas ng bakuran na tila may hinihintay dumating. O Bong, magmano ka sa lola nina mo. Utos ni Lolo Fernando. Magandang umaga sa iyo, Fernando. Ito na ba ang anak ni Milagreng? Abay, malaki na pala at binata. Wika ng kapatid na panganay ni Lolo Fernando na si Lola Saturnina. Halos hindi maipinta ang mukha ni Lolo Fernando sa nadat ng bisita sa tahanan. Oh, anong masamang hangin ang nagdala sa'yo dito, Ate Nina? Wala na tayong dapat pag-usapan. Ibinenta niyo sa iba ang lupain ng mga magulang natin. Ako ang gumawa ng paraan para mabawi ito. Wala kayong karapatan na maghabol ng kahit ano sa lupa. Ang mabuti pa, umalis ka na. Marami pa kaming gagawin ng apo ko. Bong, pumasok ka na sa loob. Wika ni Lolo Fernando. Nagtataka man sa lolo, pero pinili na lamang niyang sumunod. Alam niya na may hindi pagkakaunawaan ang magkapatid. Huwag ka naman masyadong gahaman, Fernando. Hindi mo maaaring angkinin ng buong kalupaan ni nanay at tatay. May karapatan ako dyan. Hindi ako papayag na hindi ko makuha ang akin. Wika ni Lola Saturnina. Narinig ni Bong ang garalgal na pagsigaw nito sa labas ng tahanan. Anong karapatan ba ang sinasabi mo? Nawala na ang lahat ng karapatan niyo. Simula nang ilegal niyong ibinenta ang titulo ng lupa ng mga magulang natin. Sa ngayon mabuti pang umalis ka na. Wala kang mapapala sa akin. Tugon ni Lolo Fernando. Tumalikod na si Lola Saturnina at papales. Pero bago ito tuluyang naglakad palayo, nakita ni Bong na nagbibigkas pa ito ng mga salita, kasabay ng pag-ihip sa kamay at binato sa lolo. Kasunod ng pagdura ng matandang babae sa lupa, nagpatuloy na ito sa paglakad. Lo, ayos lang po ba kayo? Bakit po nagalit si Lola Saturnina? Tsaka, ano po bang nangyari sa inyo? Ano po bang pinag-aawayan nyo? Tanong ni Bong. Bong iho, hindi pa tamang panahon para magtanong ka ng ganyan. Ikuha mo lang ako ng tubig. Kunin mo din yung gamot ko sa tukador. Pakidalian mo po. Tugon ni Lolo Fernando na tila nahihirapan na sa paghinga. Kaagad namang tumakbo si Bong papunta sa kusina at kumuha ng tubig. Pagkatapos hinanap ang lagayan ng gamot ng matanda. Lolo, ito na po. Uminom na kayo. Ayos lang po ba kayo?
Tanong ni Bong kay Lolo Fernando na naghahabol ng hininga. Bong, tawagin mo si Aling Marta. Sabihin mo, kailangan ko ng tulong. Madali ka. Utos na matanda. Nagbadali naman si Bong na pinuntahan ng kapitbahay na si Aling Marta. Biyasang manggagamot na kababata ni Lolo Fernando. Aling Marta, tao po. Tulungan niyo po kami. Si Lolo po hindi makahinga ng maayos eh. Pinapatawag ho kayo. Wika ni Bong. Ay, Diyos ko po. Ano bang nangyari sa lolo mo? Teka lang, kukunin ko ang mga gamit ko. Halika't pagitulungan mo nga akong dalhin tong mga botelya. Tugon ni Aling Marta. Matapos kagad nilang pinuntahan si Lolo Fernando, nadatnan nila itong namumutla na at halos lupaypay. Mabilis na kumilos si Aling Marta at may kinuhang botelya. Ipinamoy kay Lolo Fernando yung laman nito. Himala namang biglang bumalik ang kulay ng lolo na tila galing sa pagkalunod at naghahabol ng hininga. Nako Fernando, nabiktima ka ng palipad hangin. Kita mo itong lana. Halos umapaw na sa kakakulo. Sino bang nakaaway mo at nagkakaganyan ka? Tanong ni Aling Marta. Hindi ko maintindihan. Kahit anong sikap kong huminga, parang pinipigilan ako ng sarili kong utak. Nanggaling dito kanina si Saturnina. Naghahabol sa lupa niya raw. Malamang nanumbalik na naman siya sa kaliwa. Hindi ko akalaing pati ako gagamitan niya ng pangungulam niya. Tugon ni Lolo Fernando. Ipinaliwanag naman ni Aling Marta ang tungkol sa palipad hangin. Ayon sa matanda, isa itong uri ng kargadong ritual na mga tao lamang na may ugnayan sa mga demonyo at dyablo ang may kakayahang gumawa. Susubukan itong kontrolin ang isipan ng biktima para isagawa ang mga bagay na ikapapahamak mismo ng tatamaan, kagaya ng nangyari kay Lolo Fernando. Kontrolado ng sakaliwa ang isipan. Isinasara ang daanan ng hangin kaya ito nahirapang huminga. Mabuti na lamang, mataas ang antas ng karunungan ni Aling Marta, kaya kagad itong nakagawa ng pangontra sa palipad hangin ng kapatid. Aling Marta, maayos na po ba si Lolo? Paano po kapag bumalik dito si Lola sa Tornina? Ano pong pwede kong gawin? Tanong ni Bong. Huwag kang mag-alala, iho. Maaari nating ibalik ang orasyon sa lola mo nang magtanda ang bruhang yon. Marami na siyang nabiktima sa baryo natin. Sa ginawa ko, siguradong manghihina siya at matagal bago makabawi ng lakas. Ikaw naman, Fernando, tigilan mo na ang pakikipag-away sa kapatid mo. Alam mo naman na walang kinikilalang kamag-anak yan. Papatay si Saturnina para lamang masunod ang gusto niya. Tugon ni Aling Marta. Napatango na lamang si Lolo Fernando at nagpasalamat sa kaibigan. Ilang saglit pa nagpaalam na ang manggagamot. Binili na pakuluan ng binigay na dahon at ipainom sa matanda. Apo, halika dito. Lumapit ka nga saglit. Wika ng matanda sa apo. Kagad namang lumapit si Bong. May kinuha ito mula sa ilalim ng higaan. Isang lalagyan na tila maliit na tansong hugis na kawayan na nasa 2 dangkalang haba. Lolo, ano po ba yung hawak nyo?
Ito ang katunayan na ako ang nagmamay-ari ng lupaing ito at ng tuba ang inaalagaan natin. Apo, pinagkakatiwala ko na ito sa iyo. Kung sakali mang may mangyari sa akin, huwag mong hahayaan na mapunta ito kahit kanino, lalo na sa lola sa Tornina mo. Walang ibang dapat na magmay-ari niyan, kundi ikaw at ang nanay mo. Nauunawaan mo ba? Tugon ni Lolo Fernando. Nalungkot si Bong sa mga narinig sa lolo. Tila nagpapaalam na ito at nararamdaman na ilang sandali lang maaari na itong lumisan. Alang-alang sa kahilingan ni Lolo Fernando, wala siyang nagawa kundi sundin ito. Kinuha niya ang titulo at mahigpit na pinanghawakan. Kung sakaling kailanganin mo ng tulong, si Ramon lang ang pwede mong lapitan na po. Hindi man natin siya kadugo, pero malakas ang pakiramdam kong matutulungan kanya po. Buling wika ng matanda. Buong gabing hindi makatulog si Bong sa sobrang pag-aalala sa lolo. Kaagad niya itong sinisilip sa kwarto kapag umuubo at sinisiguradong maayos ang kalagayan. Hanggang sa nakatulog na lamang si Bong nang hindi niya namamalayan. Kinaumagahan, nagising si Bong nang marinig ang lolong sumisipol pa sa kusina. Naamoy ni Bong ang pritong daing at ang paborito niyang longganisa. Natuwa naman si Bong sa nakita. Napagaling ni Aling Marta si Lolo Fernando. Abat, gising ka na pala po. Ang mabuti pa maupo ka na dyan nang makakain na tayo. Tignan mo ang lolo mo. Pakiramdam ko nasa 20 anyos pa lang ako. Wala na akong nararamdamang sakit ng katawan. Madali ka. Magbihis ka't pupunta tayo sa bayan. Mamimili tayo ng mga pangkonsumo sa bahay. Isa pa kailangan nating maihulog yung sulat mo para sa nanay mo. Sige na, bilis na. Wika ni Lolo Fernando. Tuwang-tuwa ang bata sa nakikitang kasiglahan ng lolo. Nabuhayan siya ng pag-asa na maaaring mas matagal pa niya itong makakasama. Nakabuti sa matanda ang ginawang panggagamot ni Aling Marta, maging ang mga halamang gamot na ipinapainom ni Bong. Bukod sa tuluyang nawala ang kulam na gawa ni Lola sa Tornina, napasigla pa nito ang katawan ni Lolo Fernando. Pero sandali lang ang sayang naramdaman ng maglolo. Nabalitaan na lamang nila nawala na si Aling Marta. Ayon sa anak nito, inatake sa puso habang natutulog. Mag-isa lamang ito sa kubo at natagpuan na lamang. Wala nang buhay nang bisitahin ng anak. Ang kaninang saya ay napalitan ng lungkot sa nangyari. Wala na silang mahihingian ng tulong sa tuwing aatakihin ng karamdaman. Habang naglalakad ang maglolo pauwi ng tahanan, nakita nila si Lola sa Tornina. Nakatitig sa bahay ni Aling Marta at nakakatakot ang ngiti. Malakas ang kutob ni Bong na ito ang may gawa ng pagkamatay ni Aling Marta. Maaaring may kapangyarihan itong kontrahin ang mga orasyong ibinato ng manggagamot at naibalik ito kay Aling Marta. Naalala pa ni Bong ang sabi ni Aling Marta na handang pumatay si Lola sa Tornina. Masunod lamang ang mga kagustuhan. Nang papalingon na sana kay Bong ang matanda, mabilis na itong naglakad at nagtago. Nang tuluyang makauwi sa tahanan, bagamat matamlay ang dalawa sa pagkawala ng paboritong kapitbahay, inihanda nila ang susuotin papunta sa lamay ni Aling Marta. Apo, ang mabuti papuntahan mo si Kuya Ramon mo sa tubaan.
Sabihin mo na dito na muna matulog sa bahay at samahan niya tayo sa lamay ni Aling Marta. Ipagpaliban na muna niya ang gawain sa tubaan natin. Bilisan mo habang maliwanag pa. Wika ni Lolo Fernando. Kagad naman itong sinunod ni Bong. Naglakad siya papunta sa bukid at hinanap si Ramon. Pero habang nasa tubaan, nakarinig siya ng tinig ng matandang lalaki at babaeng nag-uusap sa hindi kalayuan. Kagad namang nagtago si Bong dahil sa narinig. Wala na ang pakilamerang si Marta. Ang lakas ng loob niyang alisin lahat ng mga itim na orasyong nakabalot sa katawan ni Fernando. Mantakin mo ba naman? 3 sumpa ang sabay niyang tinanggal at binato pabalik sa akin. Kung hindi pa dahil sa gabay kong engkantong itim, nadali na sana ako kagabi. Nagkamali siya ng binangga. Sardo, oras na para bawiin ko ang dapat na sa akin. Bukas isusunod ko na si Fernando at ikaw naman. Ikaw na ang bahala sa apo niya. Siguraduhin mong hindi na makikita pa yung batang yan. Wika ni Lola sa Tonina. Ate Nina, ano namang gagawin ko? Hindi nga ako makapunta sa bahay ni Fernando. Nasa labas pa lang ako para na akong lalapain ng mga aso nila. Mabuti kong nasa labas yung bata Padali lang natin siyang makukuha. Mainam pa yung pataba sa tubaan natin. Tugon ni Sardo. Kamuntikan pang matumba si Bong sa narinig. Mabuti na lamang. Saktong naroon si Ramon. Narinig din ito ang lahat ng pinag-usapan ni Saturnina at Sardo. Alam nilang oras ang kalaban kaya kailangan nila kagad itong ipagbigay alam kay Lolo Fernando. Sumenya si Ramon na huwag mag-iingay si Bong. Pinasunod ito sa kanya. Nang makalayo na sa tubaan, saka sila nagmadaling maglakad pauwi ng tahanan ni Lolo Fernando. Lo, masamang balita po. Wika ni Bong. Hinihingal pa si Bong at patakbong lumapit sa lolo. O Bong, Ramon, ano bang problema at bakit hingal na hingal kayong dalawa? Tanong ng matanda. Lolo, nung sinundo ko po si Kuya Ramon sa tubaan, nandun din po si Lola sa Tonina at si Mang Sardo. Narinig ko po yung pag-uusap nila Si Lola sa Tonina po ang dahilan ng pagkamatay ni Aling Marta. Kasabot niya po si Mang Sardo. Ikaw na po ang isusunod ni Lola sa Tonina, Lo. Narinig ko din po na ipinapadukot ako kay Mang Sardo. Gagawin daw po niya akong pataba sa tubaan nila. Tugon ni Bong. Sinasabi ko na nga ba at hindi normal ang pagkamatay ni Marta. Wala talagang patawad si ate sa Tonina. Sagad na talaga ang kasamaan niya. Wika ng matanda. Mang Fernando, hindi naman po sa nangihimasok ako sa problema ng pamilya niyo Pero sa dating ng usapan ng dalawang matanda kanina, wala silang balak na buhayin kayong dalawa. Mas mabuti po siguro, lisanin niyo muna ang lugar at maghanap ng mas ligtas na pagtataguan hanggang sa magawan niyo ng paraan ng tungkol sa maitim nilang balak. Anumang oras po bukas, sigurado kung susugod na yung dalawang yun sa inyo. Sabat ni Ramon sa usapan ng maglolo. Pero tumanggi naman si Lolo Fernando. Hindi ko iiwanan ang sarili kong tahanan dahil lang sa kapatid kong ganid sa pera at material na bagay. Nakuha na nila ang dapat sa kanila noong naibenta nila ang lupain. Ako mismo ang bumawi nito gamit ang pagsisikap at pagpupursige. Ngayong nakita nilang lumago ang paggawaan ko ng suka, saka sila muling maghahabol. Kung tatakas ako ngayon,
para ko na ding tinanggap ang pagkatalo at pag-angkin nila sa pinaghirapan ko. Tugon ni Lolo Fernando. Hindi ito pumayag sa mungkahi ni Ramon. Mas gustong manatili sa tahanan sa kabila ng banta sa buhay. Pero Lolo, ano pong gagawin natin? Paano kung pasukin nila tayo dito? Paano tayo lalaban? Tanong ni Bong. Hindi ko rin alam, Apo. Bahala na. Basta pag-ingatan mo ang bagay na inabiling ko sa'yo. Sakaling hindi ko magawang makaligtas, ang Kuya Ramon mo na ang bahala sa'yo. Tama ba ako, Ramon? Tugon ng matanda. Kagad namang tumango ang binata at sinabing, "Oo, Manong Fernando. Makakaasa kayong susuportahan ko at tutulungan si Bong. Pero ang importante po, makaligtas din kayo. Base sa mga narinig ko mangkukulam yung matandang babae at may itim na engkantong gabay. Medyo mahirap po silang kalabanin Siguradong mapaminsala ang itim na karunungan niya." Wika ni Ramon. Nagpaalala ito sa maglolo pero buo ang loob ni Lolo Fernando na hindi siya aalis sa sariling lupain. Kung ganun po, kailangan natin silang paghandaan. Sa ngayon ligtas tayo dahil may mga kapitbahay po kayo na pwedeng tumulong. Pero sigurado ko na sa oras na mawala ang mga nasa lamay, sigurado ang pag-atake nila. Bong, huwag ka munang lalabas ha. Hindi natin alam kung saan nakabang si Mang Sardo. Tandaan mo, ikaw ang punteriya na matandang yon. Susubukan ko pong makahanap ng mga magagamit natin para makontra matandang mangkukulam na yon. Dagdag ni Ramon. Mas lalong natuwa si Lolo Fernando sa binata. Bukod sa alam na masipag at mabait, hindi niya inaasahang may alam din ito pagdating sa pakikipaglaban sa pwersa ng itim na kapangyarihan. Nagpaalam saglit si Ramon. Ibinili na isara ang mga pintuan. Antayin lamang siyang makabalik sa tahanan. Lolo, bakit po ba nagkaganon si Lola sa Tornina? Ibig po bang sabihin, mangkukulam din po kayo? May dugo din po akong mangkukulam? Tanong ni Bong. Ngunit inakbayan lang ito ng matanda habang naghahanap ng mga tamang salitang isasagot sa katanungan ng bata. Alam mo, Apo, ano mang kakayahan mo, nagmula man yan sa mabuti o masama, depende pa din yan sa'yo kung paano mo gagamitin. Kahit pa sabihin na mangkukulam ang pamilya natin, pero ginagamit mo naman ito para sa ikabubuti ng kapwa mo. Walang problema yon. Kaso, si Lola sa Tornina mo, nilamon na ng kapangyarihan at magiging ganid sa material na bagay. Kaya tuluyan siyang nilamon ng karunungang itim. Sana nga may mangyaring himala at malampasan natin ang unos na to sa pamilya natin. Tugon ni Lolo Fernando na nakatitig sa mata ng apo. Elo, kung meron tayong kakayahan kagaya kay Lola Nina, bakit hindi niyo po gamitin para kontrahin siya? Para wag na tayong gambalain. Muling tanong ni Bong. Malabong mangyari yun, iho. Habang tumatagal ang panahon na hindi ko ginagamit ang kapangyarihang itim, humihina ito ng humihina. Wala akong laban sa kanya. Kahit saang anggulo natin tignan. Tugon ni Lolo Fernando. Ngunit habang nag-uusap, nakarinig sila ng mga kalabog sa likod bahay. Kasunod ng mga yabag sa bubong. Matapos yun, binalot ng napakabahong amoy ang buong kabahayan na halos ikahimatay ng maglolo.
Napilitang magbukas ng bintana ang matanda para pasingawin ang nakakasulasok na amoy na kumakalat sa loob ng bahay. Ngunit nang mabuksan, biglang sumulpot si Lola Saturnina. Nangingitim ang mga mata at tila lumulutang pa sa ere. Walang kibo habang nakatitig sa matanda. "Pasensyahan na lang tayo, kapatid ko. Hindi ako makakapayag na ipamana mo sa apo mo ang lupaing ito. Akin at ako lang ang dapat nakikinabang dito. Hindi matatapos ang gabing ito na hindi ako nakakaganti sa'yo." Wika ni Lola Saturnina, kasabay ng malakas na pagtawa. Biglang umihip ang malamig na hangin kasabay ng pagkawala ng mangkukulam sa kanilang paningin. Hanggang sa tila may sumisira sa pintuan at paulit-ulit na binabangga ang harang. Maging ang mga asong nasa loob ng tahanan, tila nababahag ang buntot at panay pag-iyak lamang ang nagawa. Nagulat si Lolo Fernando. Buong akala nila bukas pa isasagawa ni Lola Saturnina ang mga plano. Pero hindi na ito nakapaghintay. Mabuti na lamang. Napansin ng ilang kapitbahay na nasa lamay ang maitim na figurang bumabangga sa pintuan ni Lolo Fernando. Nagsilapitan ang mga kalalakihan at inilawan. Nakita nila ang matandang babae na nagmamadaling tumakbo papunta sa likod bahay at bigla na lamang nawala. Nang tanungin naman ng mga kalalakihan ang maglolo kung ayos lang sila, kagad sinabi ni Bong na ayos lang sila at nagpasalamat. Maya-maya pa dumating na si Ramon. May dala itong mga kagamitan. Ibinigay kay Bong at Lolo Fernando. Ipinasuot ni Ramon sa matanda ang antigong kwintas at isang lumang barya naman kay Bong. "Pasensya na ho kung natagalan ako. Pati po sa tinutuluyan ko may dumalaw na elemento eh. Kailangan ko patuloy harapin bago ako makabalik dito. Huwag niyo pong aalisin sa katawan niyo yung binigay ko ha. Kahit anong mangyari at sino mang lumapit sa inyo. Sigurado, ligtas kayo sa mangkukulam." Dili ni Ramon. Matapos ang lamay, natahimik na ang lugar dahil yon ang pinakamalapit sa lahat ng mga kapitbahay. Ito ang perpektong pagkakataon para sa mga plano nila Saturnina at Sardo. Inaasahan naman nila Ramon ang pagbabalik ng mangkukulam at ng alagad nito. "Dito lang po kayo sa loob ng bahay ha. Pakisunod na lang po yung mga biling ko. Susubukan kong harapin yung mga bisita nyo. Ano man po ang marinig nyo lumapit sa inyo. Huwag kayong matataranta ha. Ligtas kayo hanggat hawak nyo ang gamit." Muling bili ni Ramon. Matapos yun lumabas na ang binata at sinarado ang pinto. Kagad namang iniharang ng maglolo ang mga pangontrang dala ni Ramon kontra sa barang at kulam. Isinabit nila sa mga pinto at bintana at pagkatapos, magkasama silang nag-antay sa gitna ng sala. "Lolo, ano po kayang nangyayari sa labas? Bakit po parang ang tahimik? Hindi po kaya iniwan na tayo ni Kuya Ramon dahil sa takot?" Tanong ni Bong kay Lolo Fernando na nakikiramdam din sa paligid. Bagamat sumagi na din sa isipan ng matanda ang tanong ng apo, pilit niyang kinumbinsi ang sarili. Naroon lang si Ramon at nagmamatsyag. Ang tanong sa isipan ni Lolo Fernando noong mga oras na yun, meron kayang laban si Ramon sa kapatid? Maya-maya pa nag-angila na ang mga aso sa tahanan. Nakaamoy na ang mga ito ng panganib sa paligid. Hanggang sa, "Fernando, huling pagkakataon mo na ito.
Mabuti pa't ibigay mo na sa akin ang titulo ng lupa. Umalis na kayo ng apo mo. Pangako, bubuhayin ko kayong dalawa. Hahayaan ko pa kayong makatakas. Pero kung patuloy kang magmamatigas, ang mga alaga ko na ang bahalang kumausap sa inyo. Wika ng matanda. Marahang lumitaw sa tabi ng mangkukulam ang dalawang aswang. Naglalawahi ang mga ito at nag-aantay ng hudyat sa pag-atake. Nang masilip ito ng maglolo, nagimbal sila sa talas ng mga ngipin ng aswang. Doon lamang nila natuklasan na may kakayahan ang matandang mangkukulam na utusan ang mga aswang. Lolo, asa na po ba si Kuya Ramon? Ngayong kailangan natin siya. Bigla naman siyang nawala. Wika ni Bong. Hanggang sa bigla na lamang nakarinig ito ng pag-iyak at pagsigaw ng aswang. Kagad nilang sinilip ang labasan at nakita ang dambuhalang aswang. Nasa katawang tao ngunit doble ang taas at napakalaki ng katawan. Sakal nito sa magkabilang kamay ang dalawang aswang na balina ang leeg. Dahil sa takot, nakita nila si Lola Saturnina na nawala ng balanse. Biglang sumalampak sa lupa. Kakaiba ang aswang na pumatay sa mga alagad ng mangkukulam. Tuwid itong maglakad na tila normal na dambuhalang tao at medyo mabalbo na ang muka at katawan. Hanggang sa muling nagtawag ng aswang ang mangkukulam para salakayin ang misteryosong nilalang na nakaharang sa harapan ng bakura ni Labong. Pero ganun pa din, walang magawa ang mga ito. Kagad nadudurog ang mga bungos sa oras na makalapit sila sa dambuhalang aswang. Nag-usal ng nakakamatay na sumpa ang mangkukulam. Mga nakuhang kakayahan niya mula sa demonyo. Subalit wala itong panama sa nilalang. Kahit anong lakas ng sumpa, nanatili itong nakatayo ng tuwid. Dahil sa mga nasaksihan, nasindak si Lola Saturnina. Hindi! Anong uri ka ng nilalang? Bakit ka nakikialam sa away ng pamilya? Huwag ka lalapit. Huwag mo akong hawakan. Sinisigurat. Natigil sa pagsasalita si Lola Saturnina. Nang kagati ng aswang ang ulo nito hanggang sa magkadurog-durog. Walang kwentang mangkukulap. Sinasabi ko na nga pa, papalpak ang plano mo. Pero wag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mapapasakin ang titulo ng lupa. Pagkatapos kong patayin ang maglolo sa loob. Wika ni Sardo. Nang matapos naman ang aswang sa mangkukulam, nakita nito si Sardo na dahan-dahang naglalakad papasok ng tahanan ng matanda. May dala itong itak at sinamantala ang kaguluhan para maisagawa ang plano. Ngunit hindi ito nakaligtas sa paningin ng aswang. Mabilis itong kumilos at kinalmot ang lalaki. Nagulat pa si Bong at Lolo Fernando nang pumasok sa bintana at gumulong ang ulo ni Sardo sa loob ng tahanan. Pero hindi pa doon tumigil ang misteryosong aswang. Patuloy itong nag-amok at winasak ang pinto ng tahanan. Maging ang bubong natuklap din ng nilalang. Tumambad sa harapan ng maglolo ang malangis at puno ng dugo na dambuhalang aswang. Hindi malaman ni Labong ang gagawin. Nanigas na ang mga paa niya. Tila handa nang tanggapin ang kamatayan sa kamay ng malakas na aswang. Lalapain na sana ng nilalang si Bong, pero iniharang ng lolo ang katawan. Biglang natigilan ang nilalang nang makita ang kwintas na hawak ni Lolo Fernando. Naamoy din ito ang bariyang hawak ni Bong.
unti-unting lumiit ang katawan ng dambuhalang aswang. Hanggang sa manumbalik ito sa normal na laki ng tao. Kuya Ramon, ikaw? Pero paanong nangyari yun? Aswang po kayo? Tanong ni Bong, na sobrang nagulat sa mga nalaman. Ayos lang ba kayo? Pasensya ka na Manong Fernando kung hindi ko nasabi sa iyo ang tungkol dito. Natatakot po kung baka ipagtabuyan niyo din ako kagaya sa mga nakaraan kong amo. Nagmula po ako sa lahi ng malalakas na gabunan mula sa Hilaga. Kaso, sinalakay ng mga manunugis ng aswang ang baryo namin. Napas lang nila ang karamihan sa mga kasamahan ko. 12 lang po ako nang maulila at nagumpisang magpalaboy-laboy. Lahat ng napuntahan ko ay tinataboy ako eh. Saan yung tao man o aswang? Dito lamang po ako nakahanap ng pamilya sa paninilbihan sa inyo. Sana naman po huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho ko. Yung suot niyong kwintas, yan ang simbolo ng tribo namin. Sino mang may suot niyan, hindi namin pwedeng atakihin o saktan. Kaya kampante po akong magpalit ng anyo. Alam kong hindi ko kayo magagawang atakihin sa tulong niyan. Pagpapaliwanag ni Ramon. Matapos yon hindi pa din makapaniwala si Lolo Fernando sa mga nalaman. Hindi nila akalain na aswang din pala ang magsasalba sa buhay nila. Laban sa masamang pakay ng naturingang kapatid at kamag-anak. Sa tulong naman ni Ramon, naibaon nila ang katawan ng mga nakalabang aswang maging ng mangkukulam. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa buhay namin ng apo ko Ramon. Hindi ako nagkamaling kupkuping ka tanggapin dito sa lupain ko. Sana nga lang, huwag kang mapapagod sa paninilbihan sa pamilya namin. Wika ni Lolo Fernando. Oo nga Kuya Ramon. Lolo, bakit hindi kaya yayain na lang natin si Kuya Ramon na dito tumira sa katabi natin? Tutal, malawak naman ang bakuran eh. Di ba Kuya Ramon? Bakit hindi ka na lang magtayo ng bahay malapit sa amin? Mungkahi ni Bong. Kesa nasa gitna ng putika ng tahanan ni Ramon, malapit sa tubaan. Sumang-ayon naman ang lolo at hinikayat si Ramon na gawin ang nais ng apo. Makalipas lamang ang isang buwan, nakapagtayo na ng tahanan si Ramon malapit sa maglolong itinuring siyang pamilya. Nagdaan pa ang maraming panahon hanggang sa namatay na si Lolo Fernando. Nanatiling tapat na katiwala at tagapamahala ng lupain ni Labong si Ramon. Dekada pa ang lumipas. Mas lalong pinagtibay ang samahan nila. Hanggang sa pinauwi na ni Bong ang ina at sinabing ituloy na lamang ang negosyong naiwan ng lolo. Mula sa tubaan, nagbunga ang paghihirap nila. Nagawang pasukin ang ibang linya ng pagnenegosyo nang dumating ang paghina ng suka. Dito natapos ang kasaysayan ni Bong at Ramon. Ang gabunang tindero ng suka. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.